Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Nasa great men of the Bible pa rin tayo. So isa sa mga bida o yung mga talagang sumikat o popular sa Bible, lalo na sa Old Testament, itong si Moises. Yun, halos lahat ng kilala, lalo na bilang sa Kristiyano, di ba? Alam natin kung ano yung istorya. So, itong si Moises, inatasan ng ating Diyos na yung kanilang mga kababayan dyan sa Ehipto o yung mga Israelita ay ilabas papuntang Promised Land o yung tinatawag na Israel sa panahon natin ngayon. So, yun guys. So, siyempre, sa tagal kasi ng pagiging alipin ng mga Israelita, inaapi sila ng mga Israelita kung ano-ano ginagawa sa kanila, maliit lang ang tingin. So, minsan sabi ng mga taga-Israelita, wala man Diyos, nasaan yung Diyos, kailangan natin. Bakit patuloy yung paghihirap natin ngayon at walang dumarating na tulong mula sa Diyos? Kasi napakatagal na panahon guys na naging alipin yan sa Israel. So, yun na nga, finally, ito na nga si Moises, siya yung naging daan. O inatasan talaga, o nag-mission ni Moises na yung mga Israelita ay tanggalin doon o paalisin doon papunta sa Promised Land. So, alam niyo guys, 2 million na katao to. Grabe, ang dami, di ba? 2 million na Israelita ang i-manage ni Moises papuntang Promised Land na maglalakad lang sila. Di ba? Kasi alam naman natin, pinakamahirap na trabaho ay ang magmando ng mga tao. Kasi iba't ibang ugali, maraming matitigas ng ulo dyan, sakit ng mga pasaway, di ba? So, siya yung nag-lead. So, yun, nung palabas na sila ng Ehipto, so alam naman natin yung medyo mahaba-haba yung story guys. Nung pinalabas na sila dahil nga sa utos ng Diyos at ang mga Ehipto, hindi na nila kaya yung mga ginawa ng Diyos para sa kanila. So pinayagan na umalis nga. So nung umalis na sila, maglalakbay na yung 2 million guys. Imagine nyo, 2 million maglalakbay sa disyerto. So ngayon, habang nasa disyerto sila guys, ang titigas ng kanilang mga ulo. Pero ganun pa man, may protection sila sa Diyos. Habang naglalakad sila sa disyerto, sa gabi guys, merong parang apoy na nagliliwanag, nagsisilbing ilaw yon. So habang naglalakad sila, para hindi sila nangangapa, nakikita na yung dinadaan nila, may apoy na gumagabay sa 2 million na katao. At pagdating ng umaga naman, meron namang ulap na sa taas nila na parang payong, di ba? Para hindi sila masunog sa sikat ng araw, hindi sila masyadong mapagod kasi naglalakbay nga sila. At sa umaga naman, guys, pinapadala ng pagkain ng Diyos. Di ba? Yung mana o yung mga tinapay. At bukod doon, may mga karni pang pinapadala yung pugo nga, di ba? Pero sa kabila ng yan guys, sa kabila ng maraming milagro at hindi sila pinapabayaan ng Diyos, napakapasaway nila at napakatigas ng ulo nila. So, yun guys, habang naglalakbay sila, yung mentality kasi nila, dahil nga matagal na panahon na ginawang alipin ng mga Egyptian, itong Israelita, ay yung mindsetting pa rin nila pang poverty, di ba? Ganun yun, di ba? Halimbawa sa ating panahon ngayon, di ba? Halimbawa ng pasintabi lang sa mga squatter, di ba? Yung mga bata, makita mo diyan, nagbumura, titigas ng ulo, lagi may away, parang ganun ba, guys? Dahil nga nasanay sila sa surrounding nila na ganun ang kanyang kinalakihan, guys. Yan, di ba? So, ganun sila. Sila naman, ang poverty nila, talagang, ay, ang isip nila, poverty pa rin yung kahirapan. Nasanay sila sa ganun eh. Although gusto nilang umalis, pero dala-dala pa rin nila yon. So, yun na nga, sabi nga ni Lord, dahil sa katigasan ng ulo, sige, sabi ni Lord, makakarating kayo sa Promised Land o sa Israel. Pero sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan. Kasi pag sinamahan ko pa kayo, baka mainis lang ako.
lilipulin ko lang kayo. Di ba? So, dahil dyan, ang sabi ni Moises, guys, ito yung sabi ni Moises. Ang sabi ni Moises mula sa Exodus chapter 3 verse 15. Sinabi ni Moises sa Diyos, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kami paalisin sa lugar na ito. Yung guys, napakalinaw, di ba? Dahil nga sinabi ng Diyos na, sige, makakarating kayo doon, pero hindi ka na sasamahan. Sabi ni Moses, Lord, wag Lord. Kung hindi mo rin kami sasamahan, dito na lang po kami, wag na kami aalis. Dahil napaka-importante na ang presensya ng Diyos. Dahil para kay Moises, kung mapupunta sila doon at wala yung Diyos, walang kwenta rin. Walang gagabay, walang tutulong, di ba? Pero sa kabila ng ganyan, di ba? Yung mga Israelita ay talagang sinasagad pa rin yung pasensya, yung kabaitan. Di ba? Sinusubukan pa rin ang Diyos. Kaya si Moses na yung namagitan niya. Kaya sabi niya, samahan niyo po kami dahil hindi namin kaya kung wala kayo. So, tanong guys, kayo ba yung mga dasal nyo, yung dasal nyo sa Diyos, yung mga kahilingan nyo, di ba? Yung mga kahilingan nyo, at nalulugod ba ang Diyos dyan sa mga kahilingan nyo? Na may presensya ba ang Diyos? O mismo sa'yo, may presensya ba ang Diyos sa paghiling mo ito para malugod sa mga hinihingi mo? So, kasi guys, pagka may presensya ang Diyos sa buhay natin, napakaraming benefits. Di ba? Pagka wala kang ginagawang masama, gaya na nasabi ko guys, hindi naman tayo perfecto. Yung tama lang, yung kung ano yung simpleng buhay natin. At nandyan ang Diyos, sentro mo, ang Diyos sa yung buhay, meron kang peace of mind. Di ba? Walang gulo masyado sa buhay mo. Walang masyadong problema kasi nga, sinusunod mo kung anong gusto ng Diyos. So, yung kalooban niya, sinusunod mo. Hindi man perfecto, majority ay nasusunod mo. At saka yung mga desisyon natin sa buhay, di ba? Pag nandyan ng Diyos, humihingi tayo ng gabay, ng guidance kay Lord, doon pumapasok yung talagang nagiging matiwasay ang ating buhay. Pero pag masdan nyo guys, kung wala ang Diyos, lahat na lang gusto mong ginagawa, kahit ayaw ng Diyos, kahit alam mong masama, nagagawa mo, dumarating yung time na na-harvest mo rin, di ba? Ikaw din ang mahihirapan kapag sinisingit ka na. So yun guys, kasi pag nandiyan ang Diyos sa ating buhay, meron tayong joy and contentment. Di ba? Joy and contentment. Especially yung eternal life na pangako sa atin na binibigay ng Diyos sa bawat sumusunod sa atin. So, ito pong hingin natin sa Diyos na laging nandiyan yung presensya niya sa ating buhay. Huwag nating alisin na anumang bagay, lalo na sa ating pagdesisyon na mabigat o kailangan ng guidance ni Lord. Huwag po tayong magtaurbilin. Di ba? Huwag po. Kagaya sinasabi ni Moises. So tayo manalangin, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po kami. Kagaya ni Moises, Lord, na wala po kami, Lord. Kung wala kayo sa buhay namin, wala ang lahat ng ito. Kahit meron kami ang lahat ng ito, kung wala ka naman sa buhay namin, wala din ito. Kaya kailangan ko po namin, Lord, tulungan niyo po kami na laging nandyan ang presensya niyo, ginagabayan kami every time na may mga desisyon ng kami, desisyon na kailangan namin desisyonan, kailangan namin gabay niyo, Lord. Tulungan niyo po kami na malagpasan ng mga bagay nito. At samahan kami sa lahat ng aming mga buhay, ano man ang aming ginagawa. Salamat po. Sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog, sa karamdaman, sa financial, sa relasyon, samahan mo ako sa napakasimpleng dasal lang. Kung ikay maniniwala, magtitiwala, at mananampalataya, ano man ang iyong hingin, tsak yun ay bibigay ng Diyos sa kanyang tamang panahon. So tayo po'y manalangin muli. Lord, you bless niyo po kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog, lalong-lalo na po yung may matinding karamdaman, Lord. Stage 4 cancer na. Bedridden na, Lord. At kung ano pa mang uri ng karamdaman na bumabalot sa kanyang katawan, haplusin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay, Lord,
tanggalin niyo po ang kanyang sakit para sa kanyang pamilya, Lord. Ganon din po sa mga relasyong nagkasira-sira, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya, Lord, para sa kanilang maayos na samahan. Ganon din po sa financial, Lord, na lahat kami nangangailangan, Lord. Bless niyo po ang aming hanap buhay, lalong-lalo na po yung walang-wala, Lord. Yung ultimo pambili ng ulam, ng bigas, pambaon sa mga bata, pambili ng gamot, pambayad ng tubig at kuryente, at kung ano-ano pa, Lord, na aming gastusin at pangangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. So, ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.